Magsimula tayo sa ating kwento kung saan nagsaad si Hua Luffei sa ating bida na kung paano na lang daw kaya na kung magmamakaawa siya sa isang Saint Master upang silang dalawa ay magpakasal, sa tingin daw niya hindi sila tututol sa kanilang pagpapakasal. At sabi naman ng ating bida habang mayroong pagnanasa kay Hua Luffei na kung paano daw niya nalalaman kung hindi pa daw niya ito nasubukan. Sumagot naman si Hua Luffei sa ating bida na tumigil na daw ito sa mga kalukuhang ito, maghanda na lang daw ito sa kanyang sarili dahil maraming mga tao sa Saint Sun Ceremony ang haamon sa kanya kung kaya ngayon palang maghanda na siya. At lumipas ang ilang araw sa Taisu Holy Ground, dito makikita ang mga maraming mga disciples nga nag-uusap, patungkol sa paghirang sa ating bida bilang isang bagong Holy Sun sa Taisu Holy Ground. Sabi pa ng isang disciple sa kasama niya na disciple nga narinig daw ng kanyang senior brother Changlong galing sa Tianjiang Peak sa second elder na si Chu Ziyu daw ay magiging Holy Son. Nabigla naman ang kanyang kasama, dahil naalala daw niya na si Chu Ziyu daw ay nakaabot sa divine stage kamakailan lang. Marami naman daw mga disciples ang mas mataas sa kanya ng cultivation, bakit siya pa daw ang pinili upang maging Holy Son. Makikita naman ng ibang mga disciples nga na dismaya dahil ang ating bida ang pinili. At ang iba naman ay natuwa dahil hindi na daw nakapagtataka na si Chu Ziyu ang pinili na maging Holy Son. Samantala, makikita ang isang hangal na nagwawala sa silid dahil hindi niya matanggap na hindi siya pinili upang maging Holy Son. At nasabi na lang niya na lumaban naman daw siya sa mga anino ng digmaan para lamang maging direct disciples ng Yonsei Peak, ngunit ang walang kwenta daw na iyon ay tahimik lang na naging Holy Son. Bakit daw ito nangyari? Ito daw ay hindi patas. At nandidilim ang mukha ng hangal dahil maghintay lang daw sa kanya ang walang kwenta na si Chu Ziyu dahil ipapakita niya sa kanya kung sino ang tunay na Holy Son. At dako naman tayo sa kalagitnaan ng malalaking bundok, dito makikita ang ating bida na mayroong kausap sa kanyang harapan na dalawang babae. At makikita ang dalawang babae na kanilang binabati ang ating bida habang nahihiya at namumula ang kanilang mga mukha. At napatingin naman sa unahan ng ating bida dahil mayroon siyang nakita na dalawang babae nga nag-uusap. Nagsaad pa ang isang nakapula na babae nga nakita daw niya ang ikaapat na Sword Master ng Unlimited Sword Realms na dinala niya ang kanyang dalawang paboritong disciples sa pagbisita dito sa lugar. Sinabi pa daw niya na matatalo daw ng kanyang dalawang disciples ang hinirang na Holy Son doon sa Heaven Stepping Stairway, at kanila daw ikakalat ang kanilang dadaanan. Ayon naman ng isa pang babae nga narinig daw niya ang dalawang disciple na iyon mula kay Long Zuyu, na ang dalawa daw na iyon ay isang kambal na babae at lalaki, sila daw ay mayroong sword constitutions na may dalawang tatak, sila daw ay may angkin na mga karangalan sa kanilang henerasyon. At dinagdag pa ng babae nga nakaputi, na hindi lang daw sila Unlimited Blade Realms, sila daw ay kabataan na kasama sa darating na constitution ng Divine Emperor. At lumalabas na ang pamilyang Jiang ay sila ay sumubok upang pigilan ang Holy Son na makatakbo sa Heavenly Stepping Staircase. Sumagot naman ang isang babae na mayroon ding espesyal na konstitusyon na lumalabas galing sa Taiyi Holy Grounds. Nagulat naman ang magandang babae nang marinig niya ang Taiyi Holy Grounds Constitutions, dahil lumitaw na naman daw ang gayong hindi magagapi na konstitusyon. Ayon naman ng nakapula na babae na hindi daw niya alam kung si Chu Ziyu daw ba na hinirang bilang isang Holy Son ay matatalo niya ang mga iyon. Napatingin naman ng isang babae sa kanilang ibaba dahil nakita niya ang ating bida na papaalis na sa kanilang lugar. Samantalang ang ating bida naman nga nakarinig sa pinag-usapan ng dalawang babae ay napangiti na lang dahil excited na siya sa magaganap na pagharang sa kanya doon sa Heaven Stepping Stairway. At napasabi na lang ito sa kanyang sarili habang kanyang tinitingnan ng kabundukan na ngayon daw ay kanyang naisip na mayroon pala siyang kasama doon sa pagtawid sa stepping stairway na mga malalakas na Unlimited Blade Realms. At naalala daw niya noong nakaraan niyang buhay 20 na taon ang lumipas. Ang kanilang Holy Son at ang kanilang anak na babae ay isa ring kambal na magkapatid. At iyon daw ay pinangalanan na Feng at si Tingyan. Iyon daw ay tanga dahil sa tingin nila sa lahat ay mababa sa kanila ang lahat ng tao dahil inaakala nila sa kanilang sarili sila ang pinakamalakas. Mababa ang kanilang tingin sa mga taong walang mga sekta katulad niya noong nakaraan niyang buhay. Pinagalitan daw niya siya noon dahil siya daw ay isang taong malademonyo at hinarang pa niya ang kanyang pagpasok sa Yihuang Tower, at dahil doon pinatay niya ang tao na iyon doon sa Middle State Westlake at doon tuloy nagwakas ang kanyang buhay. At ang kapatid ng tao na iyon ay tinatawag na Feng Xiaoyi, isang magandang babae na gustong maghihiganti sa kanya nang dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid, at hinatid daw niya siya doon sa estado ng silangan, at malinaw pa daw sa kanyang memorya ang galit ng mga mata ng babae na iyon sa kanya bago niya siya pinugutan ng ulo.
At pagkatapos daw doon mayroong isang baliw na nagmula sa Unlimited na Blade Realms na pinakamabangis ang humahabol sa kanya, at maari daw na itong kambal na ito ngayon na darating para hamanin siya ay nagmula sa Unlimited Blade Realms, at sa pagkakataon na ito maaring ang kambal daw na iyon ay ang henerasyon ng banal na lalaki at babae noon. Natawa naman ang system sa ating bida dahil ang host daw ay isang holy child killer. At tumungo na nga ang ating bida sa Archives Court. At ito ay papasok na sa gusali, nasabi na lang ng ating bida habang kanyang tinitingnan ng malakas na liwanag na bumabalot sa Archives Court, na ang liwanag daw na ito ay ang 5 elements combination formation na umabot na sa peak ng 7th class, upang maiwasan daw nito ang mga trap at ang mga illusion, o ang mga layunin na pumatay, hanggat ang biktima ay nakulong sa loob ng 5 elements formation na ito, at nagawa pang mabuhay, ito ay nagdudulot ng walang katapusan na pinsala. Kahit na ang mga High Saint stage ay mamamatay kapag na-trap sa formation na ito, at maging ang Saint King ay mangangailangan ng maraming gawain kapag nakulong dito sa formation. At mayroon naman biglang nagsalita sa unahan ng ating bida, sabi pa niya sa ating bida na mali daw ang ating bida sa kanyang mga hinala dahil ang formation daw na ito ay itinuro sa mga emperador at kahit na ang Saint King ay masusugatan sa loob kapag sila ay nakulong dito. Ang nagsasalita pala ay ang Archives Court Guardian, siya si Elder Sujin. Agad din naman nagbigay ng paggalang ang ating bida kay Elder Sujin, saad pa ng ating bida sa kanya na siya daw ay si Chu Ziyu, isang direct disciple ng Yun Siapik, at nagtanong naman ang ating bida kay Elder Sujin kung ano din daw ang kanyang pagkakilanlan, agad din naman nagpakilala sa ating bida si Elder Sujin sa kanyang sarili. Sabi naman ng ating bida kay Elder Sujin na kung pwede daw muna niya siyang gambalahin sa ngayon kung pwede daw ba siya pagbuksan sa pintuan papasok sa Archive Courtyard. Agad din naman pinagbigyan ni Elder Sujin ang ating bida upang pumasok sa loob ng Archive Courtyard. Natuwa naman ang ating bida habang kanyang pinagmasdan si Elder Sujin dahil kahit saan daw dito sa Taisu Holy Ground ay makakakita siya ng mga magagandang babae. At dito pinakita ang loob ng Archive Courtyard, ang Archive Interior, sumambulat dito ang napakaraming mga libro na pwedeng pag-aralan ng ating bida. At napaisip naman ang ating bida habang mayroong binabasa sa kanyang harapan, ang kanya palang binabasa ay ang mga alituntunin kung sino-sinong mga disciples ang pwede na makapasok sa 1st hanggang 9th floor. At umakyat na nga ang ating bida sa 7th floor ng Archive Court, at dito makikita si Yefen na mayroon ding hinahanap na mga libro sa 7th floor. At biglang napalingon ang ating bida nang narinig niya ang boses ni Yefen na mayroong pinakitang teknik sa isang elder na patungkol sa Three Kings Cultivators. Gusto daw niya itong kunin ngunit kulang daw ang kanyang contributions upang kunin ang isang teknik na kanyang hawak-hawak, at nagsalita naman ang elder kay Yefen na kung kulang daw ang kanyang contributions upang kunin ang kanyang libro na hinahawakan ngayon bumalik na lang daw ito sa susunod dito sa lugar at kunin na lang niya kapag sapat na ang kanyang contributions. Nagmamakaawa naman si Yefen sa elder na kung pwede daw ba na kung sa ngayon lang daw pagbigyan na niya siya para lang sa teknik na ito, hindi naman pumayag ang elder sa kahilingan ni Yefen. At wala na nga nagawa si Yefen kung hindi kanya na lang binalik ang teknik na kanyang hawak-hawak, at ito ay napabuntong hininga dahil sobrang sayang daw ang teknik na ito, at sa kanyang harapan agad naman din siyang tinawag ng ating bida kung ano daw ba ang ginagawa nito dito, nandito din pala daw ito katulad niya. Nagulat naman si Yefen dahil ang nasa kanya palang harapan ay ang ating bida nga nakangiti sa kanya habang siya ay tinitingnan. Sabi naman ni Yefen sa ating bida nga nandito daw siya upang maghanap ng body cultivations ngunit sa kasamaan na palad kulang daw ang kanyang contributions upang kunin ang techniques nga natipuhan niya. At hindi din daw siya pwede makautang sa elder upang kunin ang techniques, kung kaya siya na daw ngayon ay frustrated, at dinagdag pa ni Yefen sa ating bida na kung siya ba daw ay mayroong sapat na contributions upang kunin ang techniques na iyon, kung pwede lang daw na kunin niya ito at babayaran na lang niya siya kapag nakaipon na siya ng sapat na contributions. Sabi naman ng ating bida na humihingi daw siya ng paumanhin dahil nag-exchange lang din daw siya ng iilang mga scrolls upang palitan niya ng contribution, at sumagot naman si Yefen sa ating bida na pasensya na daw dahil nagtangka pa siyang manghiram sa kanya, mangungutang na lang daw siya sa mga iilang mga disciples upang makaipon siya ng mga contributions. At sa isip-isip naman ng ating bida na sobrang kinakailangan daw pala talaga ng tao na ito ang isang body cultivations technique, o baka nakahanap na naman daw ba itong tao na ito ng isang magandang bagay. At lumapit na nga ang ating bida sa elder nga nakabantay sa silid upang kanyang kunin ang techniques na pinagnanasahan ni Yefen.
Habang ito ay abala sa kanyang binabasa, nagsalita naman sa kanya ang ating bida na kung magkano daw ba na contribution upang kanyang mabasa ang Three Kings Body Cultivations Techniques. At nakangiti naman nga nakatingin ang elder sa ating bida na si Chu Ziyu daw pala ito. Sabi pa niya sa ating bida na ang libro daw na ito ay nagkakahalaga ng 50,000 contributions points upang ma-exchange, ngunit ibibigay na lang daw niya ito sa ating bida ng libre kapag kanya itong kailangan. Nabigla naman ang ating bida dahil ibinigay lang sa kanya ang techniques ng elder ng libre, at ito ay napangiti habang nagpapasalamat sa elder, at dagdag pa niya sa elder na hindi daw siya nararapat upang i-break ang mga rules ng Holy Grounds. Pero sa isip-isip naman ng ating bida ito ay sobrang saya dahil ang kanya daw katanyagan dito sa Holy Grounds ay makakagawa ng mga bagay-bagay sa pamamagitan lang daw ng kanyang gwapo na mukha. At kinuha na nga ng elder ang teknik sa lamesa, sabay kanya itong ibinigay sa ating bida na mayroong halong pagnanasa, saad pa ng elder sa ating bida na ang mga rules daw ay patay na. Ngunit ang tao nga nangangailangan nito ay buhay pa, kung kaya tanggapin na lang daw niya ito at tuklasin ang mga bagong kaalaman. At sa inside the cultivation court, dito makikita ang ating bida nga nakaupo sa lamesa upang kanya nang basahin ang techniques na ibinigay sa kanya ng libre ng elder. Habang tinitingnan ng ating bida ang heavenly grade body cultivation technique, ay napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung bakit daw si Yefen ay nagmamadaling hiramin ang techniques na ito. At nang binuklat na ng ating bida ang libro ng heavenly grade body cultivation techniques, ay nasabi niya na ang pahina daw na ito ay mas makapal kumpara sa ibang mga libro. At ito din daw ang problema na hindi binaliktad ni Yefen, pero papaano daw napansin ito ni Yefen kahit hindi pa niya ito natingnan, hindi daw kaya na si Brother Yefen ay nagtataglay ng golden eye. At tiningnan pa ng ating bida ang ibang mga pahina ng libro kung ano pa daw ang mga mahahalagang mga impormasyon ang nandito. Laking gulat niya habang mayroon siyang tinitingnan sa kanyang isang kamay galing sa loob ng libro dahil ito daw ay isang heaven silk. Ang heaven silk daw ay sinasabi ng alamat na ang sangkap na ito ay napakalakas at malapit sa napakahalagang bagay na ito ay nananatiling ungraded para sa milyon-milyong taon at imposibleng makita ang mga ito sa panahong ito, at sayang na sayang daw dahil napakaunti lang daw nito ngunit nangangailangan ng maraming impormasyon na itala. Itong heavenly silk daw ay masyadong pambihira, ngunit sa araw daw na ito siya ay naka-jackpot. At sinimulan na nga na inaral ng ating bida ang heavenly techniques at tahimik itong nag-cultivate. At dito makikita sa kanyang kaloob-looban ang mga formation ng heavenly silk techniques nga nagawa niyang matagumpay nga na master. At nag-notify sa ating bida ang kanyang system, sabi pa nito nga na intindihan daw ng host ang tunay na intention sa likod ng tao, ito ay ang Emperor Punch, at maaari din daw na ang host ay gumastos ng breakthrough points na dapat napalitan sa karanasan ng an epiphany sa breakthrough. At dinagdag pa ng system na ang Human Emperor Punch ay mayroong type fist technique, ang grade ay isang godly grade, at ang final move ay upang masira ang bawat teknik sa pamamagitan ng isa lang na suntok, ang destructive power ay mayroong 6 na star. Ang introduction nito ay Emperor Level Cultivator, isinulat nito ang pinakahuling galaw ng Human Emperor Mantra sa loob ng Heaven Silk, at ito ay naghihintay ng maswerteng makakahanap sa kanila, at babala ang physician requirements para sa pag-cultivate nitong fist technique ay masyadong mataas. Itong one punch ay maaring ilabas sa Royal Pharaoh City upang ma-break ang anumang mga formation. At nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili habang kanyang iniisip ang mga katangian ng techniques na ito na kung ano daw itong power fist techniques, bakit kaya nitong basagin ang anumang mga formation, kapag ang kanya daw cultivation ay sapat na, kanya daw itong pagsamahin ang lahat sa dulo, at ang sword techniques at magiging isa daw siyang invincible balang araw. Natuwa naman ang ating bida habang kanyang tinitingnan ng heavenly silk, at ito ay tawang-tawa dahil naalala daw niya si Yefen na ito daw ay parang kaibigan ni Jianling yun, bakit hindi na lang daw siya magpapadala sa kanila ng malaking regalo sa pagkakataon na ito. At makikita na nga na binago ng ating bida ang mga impormasyon sa loob ng libro upang kanyang ibigay ito kay Yefen upang ihatid sila sa mapanganib na lugar, at sa isip-isip ng ating bida na si Yefen daw ay nagdadala ng malaking swerte at hindi siya madaling mamatay, ngunit iba ang kaso para kay Jianling yun. At sa ilang sandali makikita ang ating bida nga naglalakad papunta sa silid ni Meng Dai at ito ay tuwang-tuwa dahil maganda daw ang kanyang araw ngayon, kung kaya hihingi daw siya ng payo sa kanyang mabait na master. At sumilip na nga sa pintuan ni Meng Dai ang ating bida at dito maririnig ang malakas na ingay ni Meng Dai at kanyang pinagmumura ang kanyang manyakol na disciple. At makikita naman si Meng Dai sa loob ng silid na kanyang kinukulam ang manika na kamukha ng ating bida upang mamatay na daw ito,
Nasabi na lang ng ating bida habang kanyang tinitingnan si Mengday na ang lokong babae daw na ito, parang kailangan na daw niya siyang bigyan ng paalala. At binuksan na nga ng ating bida ang pintuan ng silid ni Mengday, habang si Mengday naman ay nabigla dahil bihira lang naman daw pumunta dito ang kanyang manyakol na disciple sa kanyang silid sa ganitong oras. At agad na nga lumapit ang ating manyakol na bida sa kanyang master at kanya itong tinanong kung ano daw ba ang ginagawa ng kanyang sweetheart sa mga oras na ito. At dinagdag pa ng ating manyakol na bida sa kanyang master na kung hindi ba daw niya tanggapin ng bukas sa kanyang mga kamay kapag nakikita niya ang kanyang direct disciple katulad niya kapag pumasok dito sa kanyang silid. At sa inside cultivation room, dito makikita si Yefen na mayroong tinitingnan na isang libro, at ito ay tuwang-tuwa nang binuksan na niya ang libro na kanyang gustong basahin kanina, dahil hindi daw niya inaasahan nga makakakita siya ng isang mapa kung saan mayroong maraming mga kayamanan. Pero ang hindi pala niya alam ang ating bida pala ang may gawa sa mapa nga nakita ni Yefen. At nabigla si Yefen sa kanyang nabasa dahil nakasaad dito na ang lokasyon daw nito ay masyadong mapanganib, at pakiusap daw na huwag makipagsapalaran ng mag-isa. Nabigla naman si Yefen dahil mapanganib daw pala kung makipagsapalaran mag-isa sa lokasyon na ito, at ito ay napaisip kung ano ang kanyang dapat na gawin. At lumipas ang ilang araw sa Millions Mountains. Dito makikita si Yefen at si Ling Yun nga mayroong tinitingnan na isang malaking butas sa lupa. Sabi pa ni Yefen kay Ling Yun na ito na daw yung tamang lokasyon sa mapa ng kayamanan na kanyang nakita. Nasabi naman ni Yefen sa kanyang sarili habang tuwang-tuwa na kung mag-breakthrough lang daw siya upang umabot sa kabilang stage, ngunit iyon daw ay kulang pa kung kaya kanya na lang inimbitahan ang kanyang senior Ling Yun na medyo malakas at kinakailangan daw nila ngayon na makuha ang kayamanan nga nakatago sa lugar na ito. At bukod pa daw doon ang kanya daw senior Ling Yun ay magpapasalamat sa kanya kapag kanya nang makuha ang mga kayamanan galing sa lugar na ito. At mas lalo naman natuwa si Yefen dahil pinuri siya ng hangal na si Ling Yun dahil hindi na daw masama at hindi daw niya makakalimutan ang kanyang contribution sa pagkuha sa mga kayamanan dito sa lugar. Ngunit sa isip-isip naman ni Ling Yun habang mayroong malademonyong balak, na anong pakialam niya kung si Cho Ziho ang magiging Holy Son, dahil sa sandali daw na makuha niya ang mga kayamanan dito at tataas ang kanyang cultivation ay tatakpan daw niya ang basurang Cho Ziho na iyon sa ilalim ng kanyang mga sapatos. At makikita na nga ang dalawa nga nasa loob na ng malaking butas sa ilalim ng kuweba. Nagsaad naman si Yefen sa hangal na si Ling Yun na mayroon daw siyang nararamdaman na kakaiba sa lugar na ito. Sumagot naman ang hangal na si Ling Yun na syempre meron daw, ngunit isa lang daw ang kanyang nasisiguro malapit na daw sila sa kayamanan. Bago ang lahat sa mga gustong bumili ng power bank dito mayroon akong ipapakita sa inyo na mura at sulit sa bulsa. Mabibili na lang ito sa kalahati ng kanilang presyo sa dati nitong original na price. Kapag naghahanap kayo ng ganitong mga power bank dahil ayaw ninyong malobat habang nanunood ng ating mga recap na sulit at quality at syempre sakto sa bulsa, bisitahin lang ang link na ilalagay ko sa comment section, at tuloy tayo sa ating recap. At sa ilang sandali umabot sa labas ang malakas na sigaw ng dalawa sa ilalim ng malalim na butas. Dahil sila palang dalawa ay inatake ng isang malakas na nilalang nang hindi man lang nila nakikita at wala man lang silang nagawa. At lumipas ang 10 minuto makikita ang isang kamay na pilit na inangat upang makatakas sa panganib galing sa madilim na kuweba. Ang nagmamay-ari pala ng sugatan na kamay ay si Yefen, at ito ay halos hingal na hingal at hindi makapaniwala sa kanyang naranasan sa ilalim ng kuweba. At nasabi na lang niya sa kanyang sarili habang kanyang tinitingnan ang kailaliman ng kuweba na sa mabuti daw na palad mayroon siyang dinala na isang high-grade teleportation item, kung hindi namatay na daw siya dito sa ilalim ng kuweba, at siya ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang senior Ling Yun sa ilalim ng kuweba nang wala man lang nagawa, at humihingi siya ng patawad sa kanyang senior Ling Yun dahil hindi man lang niya siya natulungan. At dahil sa galit ni Yefen ay kanyang tinapon ang mapa sa lupa. At kanya itong inapak-apakan dahil kung hindi daw dahil sa walang kwentang mapa na ito hindi sana manganganib ang kanyang buhay kanina doon sa ilalim ng kuweba. At dako naman tayo sa harap ng gusali sa Yunxia Peak. Dito makikita ang isang hangal at isang babae na mayroong pinag-usapan. Ang kanilang pinag-usapan ay patungkol sa pagkamatay ni Jian Linyun. At hindi pa makapaniwala ang hangal sa kanyang nalaman galing sa babae na disciple. Ayon pa sa babae na disciple na sa tingin daw niya bago namatay ang kanilang senior Jian Linyun ay naglakbay sila ni Tian Zhenfeng at pagkatapos sumama siya kay Yefen na isang direct disciple, at ang dahilan daw ng pagkamatay ng kanilang senior Jian Linyun ay isang great formation na inilagay sa lugar. Mahabang panahon na ang lumipas, ang babae pala na ito ay isang third disciple ng Yunxia Peak na si Wu Hongying.
At sa kanila namang likod makikita ang ating bida nga nakatingin sa dalawa na nagluluksa sa pagkamatay ni Jian Linyon. Natawa naman ang ating bida habang kanyang pinagmamasdan ang dalawa na hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nalaman na balita. At naglakad na nga ang ating bida sa harapan ng dalawa, habang ang hangal naman nang nakita niya ang ating bida ay biglang naging balimbing at kanyang sinabihan ang ating bida na mayroon daw siyang magandang balita sa kanya dahil si Jian Linyon daw ay patay na. Ayon naman ng ating bida sa hangal na papaano daw niya nasabi sa kanya na isang magandang balita ang pagkamatay ni Jian Linyon, kahit na ganoon si Jian Linyon ay isa pa rin siyang disciple ng Taisu Holy Ground, at maging siya daw ay nalungkot sa kanyang nalaman patungkol sa kanya. Habang ang sisiw naman ay kanyang sinabihan ng ating bida habang kanyang iniinis ang hangal na ang kanya daw junior ay masyadong mahina, akala daw niya sa umpisa pa lang may ibubuga ang kanyang junior dahil sa hitsura daw ay parang malakas ngunit nagkamali daw pala siya. Nainis naman ang hangal sa sisiw at kanyang sinabihan ang sisiw na kung saan daw ito nanggaling itong bansot na manok na ito at mayroon pa daw itong lakas na loob na insultuhin ang kanyang pagmumukha. At mayroong hinagis ang hangal na isang matalim na bagay galing sa kanyang kamay upang kanyang patamaan ang sisiw. Natakot naman ang sisiw dahil papalapit na sa kanya ang matalim na bagay at ito ay napasigaw na lang. At madali lang naman itong hinarang ng ating bida gamit ang kanyang kabilang kamay, at ang hangal naman ay nagulat sa bilis ng ating bida. At ito ay pinapawisan dahil hindi daw niya inaasahan na magawang masalo ng ating bida ang kanyang mabilis na atake. Paano daw naging ganito kalakas ang ating bida sa madali lang na panahon, at ang ating bida naman ay nanlilisik ang kanyang mga mata habang kanyang binabantaan ang hangal sa kanyang harapan, dahil sa susunod daw na susubukan niyang patayin ang kanyang alaga hindi na daw siya magdadalawang isip na patayin siya kahit siya pa ang kanyang junior brother.